Sumasakit na ba ang mga ulo ninyo, mga kasangbahay, dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin? Narito ang ilang mga tipid tips at diskarte na pwede niyong magawa upang makasurvive sa panahong sobrang mahal ng mga bilihin. Ito ang balita ni Monokson. May kasabihan tayong mga Pilipino na kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Pero dahil sa hirap ng buhay ngayon at sa taas ng presyo ng mga bilihin, mukhang mas dapat daw sabihin na matutong mamaluktot kahit mahaba ang kumot. Bahagi na ng buhay ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi ito maiiwasan pero maaring may magawang paraan upang makapagtipid. At dahil likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging madiskarte, lalo na sa panahon ng kagipitan, marami sa ating mga kababayan ang natuto ng mag-adjust at gumawa ng paraan upang makapagtipid. Dito sa Barangay Tumana sa Marikina, iba ang paraan ng mga residente upang labanan ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Si Kagawad Jimmy nagtanim ng gulay kahit walang bakanting lote. Ang kanyang diskarte, itanim sa mga paso at recycled na bote ng soft drinks ang mga gulay. Sa ikalawang palapag ng bahay, inilagay ni Kagawad Jimmy ang kanyang mga tanim. Mayroong malunggay, pechay, luya, sitaw, talong, basil, saluyot, talbos ng kamote. At kung marami ang nagrereklamo dahil 1,000 na ang kilo ng sili, walang problema si Kagawad Jimmy dahil mayroon siyang tanim, berde man o pulang sili. Tunayan natin na kahit nasa urban tayo, makakapag-produce tayo ng pagkain. Although hindi mo nga yan kakainin araw-araw, pero yan ay supplement, karagdagan. At kapag may sobra ka na, pwede mo maibenta. Hindi rin nakalimutan ni Kagawad Jimmy na ibahagi ang kanyang solusyon sa kanyang mga kabarangay. Ilan sa kanyang mga kapitbahay ay nagtanim naman sa kanilang mga bakuran. Mayroong labanos, mustasa, patola, talbos ng kamote at kangkong. Kailangan lang po talaga maging masipag. Tsaka yung napag-aralan po namin na pwede magtanim sa mga container lang kahit wala silang lupa, pwede po sila makakapagtanim sila. Sa akin po, mas maganda pong magtanim kaysa po yung bumili. Kung hindi pa magagawang magtanim, pwedeng humanap ng mas murang alternatibo upang makapagtipid. Kung namamahalan sa bigas, pwede daw ang mais at kamote. Pero kung hindi maiwasan na kumain ng kanin, may mabibili namang mas murang NFA sa merkado. Ang paborito naman nating galunggong, pwedeng mapalitan ng mas murang mga isda gaya ng tilapia, bangus, talangka, hiwas, dilis at iba pa. Kung namamahalan naman sa presyo ng ibang gulay, pwedeng kumain ng talbos ng kamote, kangkong at iba pang masustansyang gulay. Kung butas na ang bulsa, dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pwedeng mag-invest sa isang maliit na electric bike. I-charge lang na parang cellphone at hindi mo na kailangang magpagas pa. Kung mataas na bill naman sa kuryente ang problema, mayroong mga nabibiling solar panel na kayang magpababa sa presyo ng kuryente hanggang sa 50%. In terms of money, malaki natitipid ko sa kuryente. Diba? Using the same electrical furnitures and fixtures, lumiit yung aking binabayaran. Pero pinakamabisa pa rin ang pagbabawas ng konsumo. Ang appliance na hindi na ginagamit, patayin. Ngayong maulan ng panahon, pwede ring bawasan ang paggamit ng aircon o kaya iset ang temperatura nito sa 25 degrees. Pero para sa business at financial expert na si Ms. Rosel Ray, pinakamabisa pa rin ang pag-budget sa sweldo kung wala namang ibang source of income. Kung kumikita ng 10,000 sa isang buwan, maglaan ng halaga para sa panggastos at bayarin at huwag maubos sa luho o mga bagay na di kailangan ng kinita. Iwasan rin ang mangutang ng mangutang, lalo na kung alam mong hindi ka makakabayad. Ngayon, mataas ang presyo. Pero mas-stress ka talaga kung ikaw ay puro utang tapos mataas pa ang presyo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, boss, itaas mo ang aking sweldo. Kasi mataas na ang bilihin ngayon. Mag-aantay tayo kung mangyayari yan. Pero kung hindi, mag-a-adjust ka muna. Kung makita na hindi pa rin talaga sapat ang sweldo, mag-cost cutting na. Maaring ipatanggal na ang linya ng cable at landline telephone.
Huwag nang manood ng sine at iba pang pwedeng mabawas sa gastos. Mga bagay na maliliit pero pag pinagsama-sama mo ang pagtitipid na yon, ikaw ay wais sa iyong spending at masusurvive mo itong inflation at yung taas ng bilihin. Mamuhay ng simple, maging madiskarte at pagkasyahin kung ano ang meron tayo. Ilan sa mga bagay na dapat nating matandaan kung gusto nating mairaos ang pang-araw-araw nating mga buhay. Lalo na sa panahon ngayon na mataas na ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Marikina City.